Andros POV. Sa wakas ay nasabi ko rin sa kanyang totoo. Pero natatakot ako sa posible niyang gawin. Alam ko na galit na siya sa akin ngayon. Lumabas ako para hayaan siya. Pero hindi ko hahayaan na makaalis siya dito. Alam ko na mangyayari nito kaya inihanda ko ng sarili ko. Nagmaneho ako papunta sa bahay. Habang nasa biyahe ako'y kausap kong parents niya. Hello anak, kamusta si Ophelia? Tanong sa akin ng mami niya. Alam na po niyan totoo. Parang iiyak na sagot ko sa kanya. Alam ko na magagalit siya sa amin at alam ko rin na hindi natin matatago sa kanyang katotohanan at habang buhay akong hihingi ng tawad sa anak ko. Ramdam kong lungkot sa boses niya. Sorry po, alam kong kasalanan kong lahat ng ito. Sabi ko sa kanya. Sige anak, ikaw nang bahala sa kanya. Alagaan mo siya ha? Hihintayin namin siya ni Alex at Cristala. Mabubuo ang pamilya niyo. Huwag ka lang susuko. Sabi niya sa akin. Salamat po. Binaba ko ng tawag at sakto rin na nakarating na ako sa bahay. Bumaba na ako sa kotse ko. At habang papasok ako sa loob ng bahay ay sinalubong ako ni Mommy. So, tama nga ako na nakauwi ka na. Pero bakit hindi ka man lang dumalaw dito? Tanong sa akin ni Mommy. Kasama kong asawa ko. Sagot ko sa kanya. Nakabalik na pala siya? Anong ginawa mo? Kinidnap mo na rin ba? Wala ka talagang pinagkaiba sa tatay mo. Hanggang ngayon ay baliw ka pa rin sa babae na yan. Sigaw niya sa akin. Hinayaan ko siyang magsalita na magsalita. Wala akong pakialam sa mga sasabihin niya sa akin. Mabilis akong umakyat sa silid ko para kunin ang mga album na meron si Alex noong bata pa siya. Alam ko na mas magagalit sa akin si Ophelia pero nais ko pa rin na makita niyang anak namin. Sa tingin mo ba talaga magiging masaya kayo? Bakit mo pinipilit ang sarili mo sa babaeng yun? Sigaw niya sa akin. Maging masaya man ako o maging miserable, hindi mo na problema yun. Hayaan mo na kaming mabuhay. Hayaan mo na kami. Sabi ko sa kanya dahil sawang-sawa na ako sa pakikialam niya sa akin. Mabilis akong bumalik sa bahay namin dahil ayaw kong iwan na matagal ang asawa ko. Pagpasok ko'y agad akong dumiretso sa silid namin. Nakita ko siyang natutulog kaya mabilis akong lumabas para tapusin ang niluluto ko kanina. Hindi ko alam kung tama bang ginagawa ko, pero tinapos ko pa rin para makakain na kaming dalawa. Bumalik ako ulit sa silid namin para gisingin siya. Habang natutulog siya ay unti-unting bumabalik sa alaala ko ang mga panahon kung kailan ko siya unang nasilayan, kung kailan at saan nagsimula ang lahat sa amin. Flashback. Shit! Biglang bulalas ko sa batang bumungga sa akin. Sobrang nagmamadali na ako dahil late na ako sa class ko. Pero mas lalo pa akong malilate dahil sa batang to. I'm sorry po kuya. Pero no bad words po, sabi niya sa akin. Sobrang cute ng boses niya. Pero nang tumingin ako sa kanya, sobrang ganda niya. Ewan ko ba pero bigla na lang akong sininok. Hindi lang isang beses kung hindi marami magkakasunod. Shit, ano bang nangyayari sa akin? Tanong ko sa sarili ko. Kuya, okay ka lang ba? Tanong niya sa akin at hinawakan niyang kamay ko. Don't touch me. Sigaw ko sa kanya at mabilis akong tumayo. Diretso lang lakad ko't hindi na ako lumingon pa. Nagmamadali akong pumunta sa room namin. Cyrus, bakit late ka? Tanong sa akin ni Monica. Hindi ko siya sinagot. Naiinis ako dahil late ako pero tuwing naalala ko magandang mukha ng bata na yon, ay hindi ko mapigilan na sarili kong humiti. Araw-araw ay pilit kong pinipigilan ang sarili kong pumunta sa kanya. Gusto kong malaman ang pangalan niya. Shit, nababaliw ka na Cyrus. Sa elementary ka pa talaga nagkagusto? Naiinis na sabi ko sa sarili ko. Marami nagkakagusto sa akin na kaedad ko at ka-level ko sa school. Pero sa kanya ako nahuhumaling. Kahit anong gawin ko ay hindi ko mapigilan ang sarili ko. Palagi ko siyang gustong makita kaya tuwing vacant ko'y sumisilip ako sa mga elementary student at hinahanap ko siya. Sobrang saya ko noong malaman kong pangalan niya. Ophelia, Ophelia, Ophelia. Parang baliw na inuulit-ulit kong pangalan niya. Dahil sa kanya kaya ganado kong pumasok araw-araw sa school. Gusto ko kasi siyang laging makita. Walang nagbabago dahil taon-taon ay ginagawa ko to. Hanggang sa umabot na siya ng grade 6 ay nakasunod pa rin ako sa kanya. Pero isang araw hindi ko inaasahan na siya ang batang kinidnap ni Daddy. Ang pamangkin ng kabit ni Daddy. At ang Daddy niya ang nagpakulong sa Daddy ko. Dad, please, hayaan niyo na siya. Nakikiusap ako kay Daddy na palayain niya si Ophelia. Hindi pwede. Kailangan ko magiganti. Sila ang dahilan kaya nasirang buhay ko. Sila ang dahilan kaya nasirang mukha ko at namatay ang babaeng mahal ko. Sigaw sa akin ni Daddy. Dad, walang kasalanan si Ophelia dito. Anak siya ni Joaquin. Dad, please. Huwag kang mangyalam dito, Cyrus. Pero, shut up.
Sigaw niya sa akin. Mabilis akong lumabas. Naghanap ako ng pagkain na pwede kong ibigay kay Ofelia. Hindi siya pwedeng magutom. Gagawin kong lahat, maialis ko lang siya dito. Ako ang tumawag sa mga pulis, kahit na alam kong kakahinat na ng ginawa kong ito. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang daddy ko. Kaya labis ang galit sa akin ni Mommy. I felt guilty kaya umalis ako. I decided to go to France. Doon ako nag-aral at tinis kong na malayo sa pamilya ko. After my graduation ay bumalik na ako sa Pilipinas. At sa unang gabi ko dito ay nakipagkita ako sa mga kaibigan ko. Bro, ang tagal mong nawala. Cheers dahil bumalik na pinakagwapo nating kaibigan. Sigaw ni James na isa sa mga kaibigan ko noong high school. Nandito kami ngayon sa bar at nagiinuman. Pero sa hindi kalayuan ay may nakita kong pamilyar sa akin. Pinagmasdan ko siya ng mabuti at nagtama ang mga mata naming dalawa. At kagaya pa rin ng dati ay bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Walang ibang nakakagawa nito sa akin kung hindi siya lang. Si Ofelia lang, ang babaeng pilit kong kinakalimutan ay nakikita ko ngayon. Ang buong akala ko'y nawala ng pagmamahal ko sa kanya pero hindi pa pala. Dahil lumipas man ang ilang taon ay siya pa rin ang mahal ko. Siya pa rin at walang iba. Dalagang-dalaga na siya at sobrang ganda niya ngayon. Napangiti ako dahil mahihain siya sa mga kasama niya. Pumunta muna ako sa restroom para ikalmang sarili ko dahil habang nakatingin ako sa kanya ay parang gusto ko siyang lapitan at yakapin. Pero habang palabas ako sa restroom ay kumunitang noo ko sa mga lalaking maingay. What the heck are you doing to her? Sigaw ko sa kanila. Huwag kang mangialam dito. Ganun ba? Tanong ko sa kanya at isa-isa ko silang pinatulog. Mabilis kong dinaluhan si Ofelia na ngayon ay nangihinat na kayuko. Ang init? Bakit ang init? Pakibuksan naman ang aircon. Aniya sa akin. Shit, parang anghel pa rin ang boses niya. Kumunot ang noo ko sa sinasabi niya na naiinitan siya. Shit, sa tingin ko may nilagay sila sa inumin niya. Ofelia, listen to me. Kailangan kitang dalhin sa ospital. Sabi ko sa kanya at mabilis ko siyang binuhat palabas sa bar. Pagpasok ko sa kotse nagulat ako dahil inilan niya ako papalapit sa kanya. Ang init, ano nangyayari? Bakit ganitong nararamdaman ko? Tanong niya sa akin. Let's go, sabi ko sa kanya at hindi ko pinansin ang paghawak niya sa legs ko. Alam mo, ang ganda ng boses mo. Ang gwapo mo siguro. Gusto ko magkaroon ng first kiss sa gwapo. Sa tingin ko ikaw ng knight in shining armor ko. Cute na sabi niya kaya napangiti na lang ako. Pero nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinila at hinalikan sa labi. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko pero dahil sa sobrang pagkamis ko sa kanya ay bumigay ako. Eto, ang unang beses na hinalikan ko siya at para akong nasa langit. Sobrang lambot at sobrang sarap ng labi niya. Mali ito, shit. I need to stop now. Biglang sabi ko, pero hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Hinubad niyang damit niya. Naiinitan talaga ako. Can you kiss me? Utos niya sa akin. I'm sorry love, pero hindi ko na kaya pa. Sabi ko sa kanya at mabilis kong sinunggaban ang malambot niyang labi. I adjusted our seats, kaya mas naging komportable kaming dalawa dito sa loob ng kotse. Binuhat ko siya at pinaupo sa kandungan ko hanggang sa tuluyan ko siyang inangkin. Hindi ako makapaniwala na ako nakauna sa kanya. Sobrang saya ng puso ko. I love you, Ofelia. Magkikita pa tayo ulit. At sa pagkikita natin ay pakakasalan na kita. Sabi ko sa kanya bago ko siya iniwan dito sa my hotel. Lumipas sa mga araw at nagsimula na ako magtrabaho. Sinimulan kong itay yung kumpanya ko. Ngayon ay may dahilan na ako para magsumikap. Nais ko magkaroon ng may pagmamalaki ko kay Ofelia para hindi ako pwedeng magtago sa anino ng pamilya ko. Ilang buwan na nakakaraan simula ng huli naming pagkikita pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita ko ulit siya. At nagulat ako dahil buntis siya. Sigurado ako na akong ama na pinagbubuntis niya. Nagbayad ako ng taong pumasok bilang katulong nila. Siya ang ginamit ko para malaman ang mga ginagawa ng babaeng mahal ko. Dahil kay Ofelia ay mas lalo lumaki ang pangarap ko. Mas matindi ng pagnanais ko sa puso ko na makasama siya. Kaya nung malaman ko na nanganak na siya ay kaagad akong pumunta sa ospital. Ang bala ko lang ay silipin ang anak namin. Pero na makita kong anak ko hindi ko napigilan na sarili kong kunin siya. Lalo nang nalaman ko na nagsisimula na magplano si Mommy laban sa kanila. Anak, patawarin mo ko kung lalaki ka nang hindi natin kasamang Mommy mo. Pero pangako anak, darating ang araw na makakasama natin siya. Kausap ko kay Alej. Inuwi ko siya sa hasyenda namin. Anak mo? Bakit ka nagkaanak sa iba? Wala ka talagang kwenta. Tatanggapin ko anak mo pero magpapakasal ka kay Monica. Hindi pa ngayon pero magpapakasal ka sa kanya. Siya lang ang gusto ko para sa'yo.
At ayusin mo plano natin at kapag pumalpak kay anak mong papahirapan ko. Pinagsasampal ako ni Mommy pero hinayaan ko lang siya. Naintindihan ko naman ang galit niya sa akin at wala akong lakas para pigilan siya. Mahal ko siya kahit na hindi ko ramdam ang pagmamahal niya sa akin. Palalakihin kong anak at bubuuhin kong pamilya namin balang araw. End of flashback. Hanggang ngayon ay pangarap ko pa rin na mabuo tayo, love. Umiyak na kausap ko sa kanya nang makita kong gumalaw siya ay mabilis kong pinunasan ng mga luha ko. Love, kain na tayo. May hinahon na sabi ko sa kanya. Hindi ako gutom. Sagot niya sa akin gamit ang malamig niyang boses. Alam ko na gutom ka na. Huwag mo hintay na pwersahin pa kita. May pagbabanta na sabi ko sa kanya. Wala naman akong balak na ganito pero kung itong pwede kong gawin ay gagawin ko. Hihintayin kita sa labas. Kapag sa loob ng 5 minuto ay wala ka pa, hindi mo na makikita si Alej. Sabi ko sa kanya at mabilis akong lumabas sa silid namin. Sorry love, but I need to do this. Hindi ako titigil na kunin ang loob mo. Hindi ko hahayaan na mawala ka pa sa buhay ko. Kung kailangan pwersahin kita ay gagawin ko. Saka mo na lang ako bawian. Kausap ko sa sarili habang hinihintay ko siyang lumabas. Ophelia's POV. Nakatulog pala ako habang hinihintay ko siya. Pagising ko si Jandro agad ang nakita ko. Alam ko na umiiyak siya. Kitang-kita ko sa mga mata niya na kagagaling lang niya sa pag-iyak. Kaya pinigilan ko rin ang sarili ko. Pinagbantaan niya ako na kapag sa loob ng 5 minuto ay wala pa ako ilalayo niya sa akin si Alej. Dahil sa sinabi niya umiyak na talaga ako. Palagi naman niyang nilalayo sa akin si Alej. Gustuhin ko mang maalalang lahat pero wala. Hindi ko talaga maalala. Lalabas na sana ako pero biglang nakuha ang atensyon ko ng mga photo album na nasa side table. Wala sa sariling kinuha ko ito. Umupo ako sa kama. Alej Dave F. Sandoval. Basa ko sa nakasulat sa labas ng album. Huminga ako ng malalim bago ko ito dahan-dahang binuksan. Unang tumambad sa akin ang mga larawan ko. Naming 3. Isa-isa itong nakadikit sa album na para bang isang buong pamilya kami. Sa next page ay yung baby Alej ko. Sa bawat paglipat ko sa album ay parang sinasaksak ang puso ko. Sobrang sakit nito ngayon. Sobrang sakit na makitang wala ako sa tabi niya habang lumalaki siya. Sa baptism niya, sa birthday, sa first walk at sa first talk niya. Lahat yun hindi ko nakita. Kaya umiiyak ako ng umiyak habang nililipat kong bawat pahina. Pero dahil dito sa album ay parang nandoon din ako noong mga panahon na yon. Alej, babawi sa'yo si Mommy. Ipaparamdam ko sa iyong pagmamahal ko. Sorry anak, sorry kung wala si Mommy. Sorry kung wala ako sa mga panahon na nahihirapan ka at nagkakasakit ka. Babawi ako, babawi si Mommy. Kausap ko sa mga larawan niya habang humahagulhol ako. May isa pang album at ito naman ang binuksan ko. Nagulat ako dahil ang batang Ophelia nandito sa mga larawan. Bawat pahina ay may nakasulat. Buo na naman ang araw ko dahil nakita kita. Ang ganda ng ngiti mo ngayong araw, mahal ko. Basa ko sa nakasulat at bawat larawan ay may stolen shot. Pero lahat ay magaganda. Bumabalik sa alala ko sinasabi sa akin ni Jandro. Ang dahilan kung bakit niya ginawa sa akin ang lahat ng ito. Dahil sa pagmamahal niya sa akin. Dahil sa kagustuhan niya na maranasan na mahalin. Ganun ba kalungkot ang naging buhay niya noon? Tanong ko sa sarili ko. Ang sabi ko kapag hindi, salamat, salamat dito. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Hindi niya natapos ang nais niyang sabihin dahil nagsalita ako. Kahit na marami ang naging kasalanan niya sa akin ay hindi ko mapigilan na sarili kong tumayo para yakapin siya. Alam ko na hindi madali para sa kanya pero gumawa siya ng ganito. Lalo na't nabasa ko nakasulat sa pinakadulo ng page ng album. Sana dumating ng araw na maipakita ko ito sa iyo, Ophelia. I'm sorry, love. Bulong niya sa akin. Hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad pero sana ibalik mo na ako sa anak ko. Gusto ko makita si Alej. At lalong gusto ko malaman ang lahat mula sa parents ko. Hayaan mo sana ako umuwi. Nakikiusap ako sa iyo. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Okay, babalik na tayo doon. Uuwi na tayo sa Maynila. Sabi niya sa akin. Thank you, maraming salamat. Pagpapasalamat ko sa kanya na walang halong pagkukunwari. Nagpapasalamat ako dahil hindi na siya nagmatigas pa. Gustong-gusto ko nang mayakap ulit ang anak ko. Kumain na muna tayo dahil mamaya na tayo babalik sa Maynila. Sabi niya sa akin at hinila na ako palabas. Sumama naman ako sa kanya. Hinayaan ko siya dahil pagod na akong sumalungat sa kanya. Mas mabuti nang sundin ko siya para gawin niyang nais ko. Pagkatapos ko makita ang mga larawan ng anak ko ay wala akong ibang hinangad kung hindi ang makasama siya at sulitin ang bawat oras ko dito sa mundong kasama siya.
Malaki ang pagkukulang ko bilang ina at bala ko itong punan ngayon. Kahit na binabalot ng takot ang puso't pagkatao ko ay magpapakilala pa rin ako sa kanya bilang mommy niya. Magalit man siya sa akin ay okay lang. Ang nais ko lang ay makasama ko sila ni Cristala. Habang kumakain kami hindi ko mapigilan na tumingin kay Jandro. Tahimik lang siya at parang may malalim na iniisip. Tumikim ako para kunin ang atensyon niya. Bukas na lang tayo umuwi. Magpahinga ka na muna. Alam kong pagod ka sa biyahe. Saad ko sa kanya. Sige, tipid na sagot niya sa akin. Pwede ba akong lumabas mamaya? Gusto ko lang pumunta kay Aling Sonia. Tanong ko sa kanya. Okay, tipid pa rin na sagot niya sa akin. Salamat, sabi ko bago ako tumayot nila sa lababong plato ko. Tapos na rin siya kaya bala ko na ako na lang sana ang maghugas ng mga plato. Habang nagsasabon ako ng mga kutsaring nagulat ako. May mga brasong pumulupot sa bewang ko. I love you, Ophelia. Bulong niya sa akin. Hindi ako sumagot dahil hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Pero parang may mga paru-parong nagkakagulo sa loob ng tiyan ko. Hayaan mo lang akong mahalin ka. Kahit na hindi mo ako mahalin ay okay lang. Ang mahalaga sa akin ay kasama ko kayo. Umiiyak na sabi niya sa akin. Ang sakit sa puso ng mga sinabi niya. Napapatanong tuloy ako sa sarili ko. May ganito ba talagang lalaki? Kasi kakaiba siya. Sa loob ng ilang taon na hindi man lang ba siya nagmahal ng iba? Ako lang ba talagang minahal niya? Kahit magalit ka sa akin, basta hayaan mo lang ako na makasama ka. Kayo ng mga bata, sapat na yun sa akin. Hindi na ako maghahangad pa ng kahit na ano. Huwag mo lang akong iwan. Umiiyak pa rin na sabi niya sa akin. Tama na, huwag ka na magsalita. Pigil ko sa kanya kasi nasasaktan ako. Ramdam kong pagmamahal at ang pagiging desperado niya. Love, mahal na mahal kita. Hindi ako aalis. Hindi ko ilalayo sa yung anak natin. Pero bigyan mo ko ng time. Hindi ko pa kaya suklian sa ngayon na pagmamahal mo. Maintindihan mo sana ako? Tinanggal ko ang kamay niya sa akin at lumingon ako sa kanya. Kitang-kita kong sakit at lungkot sa mga mata niya at patuloy na lumuluha ang mga mata niya. Tinaas kong kamay ko, tinawakan kong mukha niya. Pinunasan ko mga luha niya. Minahal kita ng totoo at ikaw ang pangarap kong makasama ko. Pero marami na nagbago. Marami nangyari sa ating dalawa. Sana maintindihan mo ko. Hindi na tayo tulad ng dati. Inaamin ko sa iyo na binalot na ng galit ang puso ko at nahihirapan na akong buksan ulit ito. Nais ko ring bigyan ng masaya at kumpletong pamilya si Alej. Pero hindi pa ngayon at hindi ko pa alam kung kailan. Sorry. Sorry kung hindi ko kaya sabihin sa iyong salitang nais mong marinig mula sa akin. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Shh! Sapat na sa akin ang lahat. Sapat na sa akin. Ang mahalaga hindi ka lalayo. Hindi niyo ko iiwan. Sagot niya sa akin. Niyakap ko siya at umiyak ako na umiyak sa dibdib niya. Alam ko sa sarili ko na darating ang araw na magiging maayos din ang lahat sa amin. Sa ngayon ay kailangan ko ng time para pahilumin ang sugat sa puso ko. Gusto kong magalit kay Jandro pero may kung ano sa puso ko na hindi ko kayang magalit sa kanya. May galit pero hindi na ganun katindi. Hindi na katulad ng dati. Bumitaw ako sa kanya at tinapos ko ng ginagawa ko. Hinayaan ko siyang lumabas. Naiwan ako mag-isa dito sa bahay. Pinakalma ko ng sarili ko dahil ayaw ko nang umiyak. Gusto kong ihanda sarili ko kapag nakauwi na ako sa Maynila. Nais kong malaman ang lahat at higit sa lahat mayakap kong anak ko. Ang yakap ng tunay na ina sa kanyang anak. Hapon na pero wala pa rin si Jandro. Hindi ko alam kung nasaan siya. Naisip ko na baka umuwi siya sa mommy niya. Tumingin muna ako sa salamin bago ko lumabas sa bahay namin. Sinigurado kong maayos at itsura ko. Ayoko na magtaka sila sa akin. Nang pumunta ko kila Aling Sonia ay niyakap niya ako na sobrang higpit. Ramdam kong pagmamahal at pangungulila niya sa akin. Si Tando ay may asawa at kabuanan na raw ngayon. Maayos naman daw ang pamamalakad sa klinik kaya lahat ng buntis ay naalagaan ng mabuti. Nagulat pa ako dahil may sarili na rin silang ospital at may mall na rin. Hindi lang ganun kalaki sa ibang lugar pero ang mahalagay meron. Ang sabi pa nila sa akin ay si Jandro ang nagpatayo ng mga ito. Sobrang dami na nagbago sa lugar na ito. Sa loob ng 6 na taon na nawala ako'y sobrang naging maunlad na ito. Napahanga ako ni Jandro sa kabutihan niya sa mga taga dito. Naglakad-lakad pa ako hanggang sa nakarating ako sa may ilog, kagaya pa rin ito ng dati. Maganda't may mga bulaklak pero agaw pansin ng isang maliit na kubo. Sa kuryosidad ko'y lumapit ako, namangha ako sa disenyo ng kubo. Pero para ako napako sa kinatatayuan ko dahil sa nakaukit na larawan sa may bato, nakatabi nito ang larawan ko, Paradise of Ophelia. Nakasulat sa itaas ng kubo. Bago pa ako maiyak ay mabilis akong umalis para bumalik na sa bahay namin. Pagdating ko'y nagulat ako dahil nagkakagulo sa bahay nila Aling Sonia.
Dok, tulungan mo ko. Manganganak ng asawa ko, sabi sa akin ni Tando. Okay, dalhin mo siya sa klinik. Utos ko sa kanya at mabilis akong umuwi sa bahay. Hinanap kong susi ng klinik. What's happening? Tanong sa akin ni Andrew. Manganganak ang asawa ni Tando. Sagot ko sa kanya, tumakbo na ako sa klinik. Inihanda ko ng mga gamit na kailangan ko. Sa loob ng 6 na taon, hingin lang ulit ako magpapaanak. At dito ulit sa lugar na to, kung saan ko unang naramdaman ng saya bilang isang doktor. Kaya mo to, Ophelia. Kaya mo. Kumbinsi ko sa sarili ko. Relax, I know that you can do it. Sabi sa akin ni Andrew, ngumiti ako sa kanya. Lumabas na siya at naiwan kami ni Aling Sonia kasamang asawa ni Tando. Inhale, exhale. Napabuga ko ng hangin para magalis ng kaba. Relax ka lang, kaya natin to. Bibilang ako at sabayan natin ang paghilab ng tiyan mo. Sabi ko sa asawa ni Tando. Opo, Dok. Sagot niya sa akin. Okay, 1, 2, 3, push! Sabi ko sa kanya. Okay, relax. Malapit na konti na lang. Nakakapa ko na ulo niya. 1, 2, 3, push! Ilang bilang pang ginawa ko, tuluyan ng lumabas ang baby. Kaya napangiti ako. Kagad ko itong pinatong sa dibdib ng ina niya. Kay gandang bata. Napaiyak ako dahil parang first time ko ulit. Gustong gusto kong ganitong feeling, ang pakiramdam na nailabas ko ng ligtas at maayos ang sanggol. Wala na akong maramdaman na sakit, kaya alam ko na naghilom na ng tuluyan ang sugat sa puso ko. Nakita mo ba, anak? Salamat, alam ko na tinulungan mo si Mommy. Kung nasaan ka man ngayon, gusto kong malaman mo na magaling na si Mommy. Okay na ako, anak. Mga salitang gusto kong sabihin sa angel ko. Habang nililinis kong baby, tumutulong mga luha ko. Sobrang saya ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Nang maayos ng lahat ay nagpahinga na ako. Maaga pa kaming babiyahe bukas. Gusto ko na rin magpahinga dahil pakiramdam ko pagod na pagod ako ngayong araw. Hinayaan ko si Handro na tumabi sa akin. Kinaumagahan ay ginising ako ni Handro. Sabay kami kumain ng breakfast bago kami bumiyahe pabalik sa Maynila. At bago ako umalis ay sinigurado ko na munang maayos ang kalagayan ng asawa ni Tando at ng baby. Habang papalapit kami ng papalapit sa bahay ay dumodoble rin ang kaba na nararamdaman ko. Parang ayokong bumaba sa kotse, natatakot ako. Hindi ko alam kung paano ako magpapakilala sa anak ko. Handro, wag mo munang sabihin kay Alej ang lahat. Ako na magsasabi sa kanya. Sabi ko kay Handro. Ayoko na mabigla si Alej. Gusto kong pag-isipang mabuti kung paano ko ba ipagtatapat sa kanyang lahat. Pagpasok namin sa loob ng bahay ay tumakbo ako pupunta kay Alej. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanyang namimiss ko siya. Mom, Dad, we need to talk. Sabi ko sa parents ko. Okay anak, sagot sa akin ni Daddy. Nauna silang umakyat sa office ni Dad. Mami, okay na po ba kayo ni Daddy? Tanong sa akin ni Alej. Okay na kami pero hindi pa sa status na nais mo. Sagot ko sa kanya. Take your time, Mommy. Basta wag masyadong matagal ha? Nakangiting sabi niya sa akin. Opo sige, akit na muna ako. May pag-uusapan lang kami. Paalam ko sa kanya. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob at pumasok na ako sa loob ng office ni Daddy. Nakaupo sila sa may couch. Ma'am, Dad, please tell me the truth. Sabi ko sa kanila at nagsimula ng pumatak ang mga luha ko. Ano kaya mangyayari sa gagawing pag-uusap ni Ophelia at ng mga magulang niya? Dahil kaya dito'y maging maayos ng lahat? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.